afternoon, everyone. Happy Saturday. We are live on Facebook. At next week, Wednesday, will be available sa YouTube ang video na to. Maulan na Saturday dire sa Tagamati. So, ulan karong adlaw. Ululan karong orasa 1 p.m. So welcome sa atong live podcast. My name is Gina, of course. So kumusta ang inyong mga weekend? Kumusta ang inyong Saturday? Kay from Monday to Friday, grabe ang bakbakan sa trabaho, and finally today ay nakapag-relax na kayo. So, and I hope na while nag-relax kayo, you are listening on this podcast right now para meron tayong mapulutan na aral, para kahit nagpapahinga, at least may learning pa rin tayo na dala-dala. So, good afternoon, everyone. Please share and welcome sa ating live podcast. Live means live, inspire, faith, and empower. So, grabe. So, ayun, if you want to be a part of Life Movement by Gina, GMC, then share podcast. Good afternoon. So, comment lang kayo kung meron kayong mga questions or mga suggestions. Malaya kayo mag-comment. So, ang ating comment section is available for everyone. Okay, so mag-start na tayo. So, alam naman natin na ang topic natin ay nakatag na it is about our 11 episode. So, imagine, we are now in 11 episode. I can't believe it. Grabe. So, sinimulan ko lang yung podcast na to. It was August 2 or 3 na nag-start ako ng podcast. Pero, ayun, hindi ko inaasahan talaga na darating tayo sa episode na to. So, yung lesson dito, kung ano yung nasa imagination mo, ay gawin mo. Dahil sobrang naka-powerful yung imagination natin. Meaning, bawat segundo, merong mga idea tayo na pwedeng makapagpabago ng ating life. Yung bawat minuto na dumadaan yung mga ideas sa ating mind, kailangan natin isulat agad, i-pick up agad, lagyan agad ng action. Baka yung idea na yon ay isa na makapagpabago ng buhay mo, ng mga tao na nangangailangan. Diba? Alam niyo sa panahon ngayon, marami ang mga tao na ang dami-daming problema. Problema sa relationship with family, relationship with other people, and of course, relationship din para sa sarili. At hindi lang mga problem or relationship problem. Isa na dito ang financial problem. Nako, pag wala tayong pera, paano na? Paano na yung kakainin natin? Paano na yung anak na naghihintay ng pagkain dyan, ng gatas dyan? So, ang dami-daming problema. Meron yung iba, may pera, pero nagkasakit, wala nang chance mabuhay. Pero yung iba naman, healthy, pero walang pera. So, di ba? Yung akala ng iba masaya, pero yung totoo, behind those smile, behind of those ang ganda ng aura, pero hindi natin alam sa
bahay sa tahanan nila na mahirap pala yung pinagdadaanan niya. Kaya minsan kung nasa labas tayo ng bahay, siguro mas gawin na lang natin ngumiti kung kayang ngumiti sa ibang tao dahil yung ngiti natin ay baka pwedeng maaring makapagbigay ng hope sa ibang tao na sobrang lungkot-lungkot na. Yung kwento ko lang, one time na nasa downtown ako, tapos bigla akong naka-encounter ng tao na grabe, kung tutuusin, grabe ang bastos talaga. Yung pagagalitan ka nang wala kang ginawa. Nag-hire ka lang ng tricycle, ang mahal-mahal pa nga ng binayad, tapos papagalitan ka pa dahil malayo raw yung bahay mo. So imagine, nag-invest ka, nagbayad ka ng mahal para comfortable yung pag-uwi mo sa bahay. Pero hindi mo inaasahan na parang binayaran mo yung tao na pagalitan ka. 'Di ba? So, grabe yung effect pag ganun yung mangyari. Na bigla natin naatakihin yung ibang tao na hindi natin kilala. So, masama yung ganun. Hindi nakakabuti kasi kung gusto man natin na magkaroon ng kulay, magandang kulay sa buhay ng ibang tao, dapat yung may purpose, yung makapagpapabago ng buhay nila, hindi yung trauma na mararanasan nila. 'Di ba? So, ayun, magsimula na tayo. Grabe. So, thank you. Share, and welcome sa ating live. Okay, so our topic for today is 11. Ika-11 episode na, and this is major changes in life is to create a direction. Ano ba yung mga direction na nagawa natin sa buhay natin? Ano ba yung mga goals natin na naset natin? 'Di ba? So, paano nga ba i-create a direction? Meaning, to create. Kailangan mong mag-create para marating mo yung mga goals mo sa buhay. Minsan, mas kailangan natin na i-create yung sarili nating daan, sarili nating direction, gawing solo. Kasi minsan, kapag mag-invite tayo ng ibang tao to create our own direction, minsan, kailangan mo nang i-expect na nandoon yung controlling. Na dahil tinutulungan ka nila to create your direction para ma-achieve mo yung gusto mo, tapos tinutulungan ka ng tumutulong sa'yo, asahan mo na yan dahil magkakaroon ng controlling sa iyong buhay. So, kung gusto mo ng peaceful direction in your life, siguro mas mabuti na lang na create a direction na solo. Kasi mas maganda na yung meron tayong na-achieve na parang hindi kasama yung ibang tao. Kapag na-achieve mo na yung isang bagay, tapos parang wala ring kwenta kasi nandoon yung bibilangan ka, nandoon yung sasabihin na kung hindi dahil sa kanya, hindi mo mararating yung narating mo ngayon, 'di ba? Okay lang naman na tumanggap ng tulong galing sa ibang tao. Basta yung tao na nag-offer ng tulong sa'yo ay merong magandang purpose. Naintindihan mo. Siguro mas mabuti na tanungin mo. Sabihin mo, oy, bakit tinutulungan mo ako? Anong purpose nito? Kasi gusto ko lang malaman na bakit mo ako tinutulungan. Lalo-lalo na pag hindi mo kilala, kailangan mong alamin. Kasi meron talagang araw na darating
na meron kang, lalo na kapag ma-achieve mo na yung pangarap, tapos medyo nagkulang ka, na hindi mo na ibigay yung expectation nila sa'yo. So, doon magsisimula yung panunumbat. 'Di ba? So, mas maganda na gawin natin yung journey natin to create our direction na solo. 'Di ba? Kasi mas maganda na yung parang walang naniningil sa atin, walang nanunumbat. Mas maganda yung ganun. 'Di ba? Kasi ang hirap-hirap isipin na na-achieve mo na nga yung gusto mo, pero ang parang ang daming iinggit na, parang gusto ka nang ibagsak. 'Di ba? Kahit nga yung mga tao na walang ambag sa buhay mo, gusto kang pabagsakin, 'di ba? How much more yung mga tao na minsan ka natulungan, minsan natulungan ka nila nung time na walang-wala ka. Yung understanding na lang natin. Yung parang listen to the people and understand the people. Diba? Kaysa kung makipagbardagulan pa tayo dahil parang parang nakakagulo, di ba? Kasi ako napagdaanan ko na talaga yung mga bagay. Kaya nandito ako para mabigyan kita ng idea, mabigyan kita ng lesson para hindi na mangyari sa'yo. First, how to create a direction. Focus on your goal. So, ano ba yung goals mo right now? Ano ba yung goals mo na kailangan mo ma-achieve? So, kailangan pala ng bawat goals natin, merong 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, para dapat may time limit. Kasi, kapag walang time limit, malilimitahan yung mga goals natin, a-achieve natin. 'Di ba? So, kailangan meron tayong time, kailan mag-start at kailan matatapos. So, ayun, focus on your goals. Yung mga opinion ng ibang tao ang pinakamalakas na maari tayong mag-stop sa ating mga goals. Maaring maapektuhan yung ating mga goals. Pansin mo, kapag ang ganda-ganda nung plan mo, ang ganda-ganda ng purpose mo, pero biglang may darating na ibang tao or family mo na sasabihin agad, ay naku, ang pangit yan. Naku, stop mo yan, hindi maganda. So, ayun, ikaw at apektado ka na agad. Nakikinig ka na, dinamdam mo na yung sinasabi na nagda-doubt ka na. So, ang ending, you give up. Pero, when you focus on your goals, kasi yung goals mo talaga is to achieve it, then only focus on that goals. Huwag mong, okay lang na makinig. Okay lang na makinig sa mga judgment ng mga tao. Kasi yung mga opinion nila, sila yung dinidescribe ng opinion na yun, hindi ikaw. Kasi yung kaya mong gawin ay hindi nila kaya. 'Di ba? So yung opinion nila na sinasabi sa iyo na hindi mo maa-achieve, hindi mo kaya, it's not you. It's about them. Yung mga judgment na yun. Kaya wag kang maapektuhan kung alam mo na napakaganda ng goals mo na yan, ng dreams mo na yan. Focus on your goals. Focus kung ano yung para sa'yo. Yung gusto mong marating. Dahil ikaw naman ang makikinabang dyan. Ikaw naman ang magtatrabaho dyan. Hindi yung mga tao na nag-judge lang pero walang ginawa. Dahil yung mga tao na nang-judge ay nandyan lang sila. So, minsan, kailangan din natin ng opinion ng ibang tao na para gamitin natin at ipakita natin sa ating sarili na kaya natin.
'di ba? Kasi kung walang judgment, guys, kung walang judgment sa ibang galing sa ibang tao, maraming judgment. May mga judgment na magi-give up ka, syempre naniwala ka agad, pero may mga judgment din na mahalaga. Yung judgment na magpupush sa'yo na i-prove mo sa sarili mo na kaya mo. You know, minsan sabi nila, kapag may nag-judge sa'yo, kailangan mong magtrabaho, mag-work hard para i-prove sa kanila na kaya mo. Pero yung mas maganda dito ay is prove to yourself, not to others. Kasi yung mga achievement na yun ay mas maganda na na-achieve mo galing sa puso mo, na-achieve mo dahil masaya ka, na-achieve mo dahil nag-i-enjoy ka, hindi yung na-achieve mo dahil napilitan ka dahil gusto mo lang i-prove sa ibang tao. So parang nandoon yung hate na-achieve mo nga dahil gusto mo lang i-prove sa ibang tao. Pero mas masaya, mas napakaganda pakinggan, i-appreciate yung mga bagay na na-achieve natin dahil gusto natin, masaya tayo, may purpose tayo, maganda yung purpose, at masaya tayo, nag-i-enjoy sa journey, as a dreamer, as a goal-getter. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Kaysa naman na na-achieve nga natin, pero may hate naman. Dahil, 'di ba? Sabi ko sa iyo, kaya ko, 'di ba? So parang hindi maganda. So much better na kapag naka-focus tayo sa ating mga goals, okay lang na may mga tao na mag-judge sa atin. Okay lang na may mga judgment at gamitin natin 'yon para gasolinahan natin yung ating mga pangarap sa buhay. Para yung judgment na yun ay mag-push sa'yo to become a better person, to become a better version of yourself. So, nalilito ako, guys. May camera dito, may camera dito. So, hindi ko alam. So, dito, titingin dito. Okay. So, ayun. Yung first natin is focus on your goals. So, yung pangalawa, surround yourself with successful people. Hindi pwede na kung ano yung mga pangarap mo, doon ka sasama sa mga tao nang walang pangarap. Bago ka sumama sa mga tao, while may pangarap ka, suriin mo, i-analyze mo kung ito bang mga tao na to ay makakatulong sa'yo. Tao na ba ito ay magkakaroon ka ba ng lesson na galing sa kanila? Ito bang tao na to, ano yung pangarap nila? So, kailangan mo i-analyze kung sino talaga yung sasamahan mo, kung may pangarap ka sa buhay. Kasi, when you surround yourself with successful people, hindi yan sila magdadalawang isip na tutulungan ka. Sila yung tao na magpupush sa'yo pataas para marating mo yung gusto mo. Dahil sila yung mga tao na meron ng strong foundation kung paano nila na-achieve yung mga gusto nila, yung mga desire nila, yung mga goals nila. Kailangan mong doon yung sarili mo ilagay sa environment na healthy para maging healthy ka rin. So, 'di ba? Parang sakit lang. Nandoon ka sa area na maraming mga tao na sakitin. So, walang imposible na ikaw ay mahawa. Walang imposible na mahawa ka rin nung sakit. So, ganun din
yung sa achievement natin sa buhay, yung mga dreams natin sa buhay. Para mahawa tayo ng kabutihan, ng achievement, o ng success ng ibang tao, kailangan natin ilagay yung sarili natin doon sa healthy environment, mga healthy mindset. When you surround yourself with unsuccessful people, yung wala pang na mga na-achieve, sa buhay nila, entire of their life, negative lang ang maririnig mo sa kanila. Lahat nung mga sasabihin mo, na mga pangarap mo, na mga goals mo, pagtatawanan ka lang nila. Pagtatawanan ka lang nila at sasabihin pa nila, baliw ka na siguro. Pero, when you surround yourself with successful people, sasabihin nila, oh, yan, ang ganda ng idea mo. Sige, I'll support you. Dahil kung sino yung susuporta sa'yo, yun yung mga tao na healthy ang mindset. Kaya doon natin ilagay yung ating sarili sa mga tao na mahahawa tayo nung achievement nila, nung mindset nila. Sometimes, it's okay na to be judged by other people para magamit din natin para pang fuel sa ating sarili. Minsan, hindi natin ma-achieve yung mga goals natin kapag walang mga trials, walang mga struggles. Diba? So, sabi nga, you are built to handle the pressure that comes with your calling. So, kapag gustong-gusto mo ma-achieve yung isang bagay na para sa'yo, walang struggles na pwedeng magpapapigil sa'yo. Dahil alam naman natin na yung struggles, may mga struggles na nakakatulong at mayroong struggles na hindi nakakatulong. Yung struggles ay gawin mong lesson na para i-push mo yung sarili mo to prove yourself na kayang-kaya mo ma-achieve yung mga bagay, yung goals mo na akala mo hindi mo kaya. So, ayun, the meaning of life, it's not only to survive. O nga naman. So, kailangan yung buhay natin, it is about moving ahead to achieve any of our goals and dreams and conquer many struggles na darating sa buhay natin. Kasi, the more na malaki yung goals natin, minsan, mas malaki rin yung struggles na pwedeng dumating. So, nasa sayo kung ano yung pipiliin mo. Yung you will focus on your goals or you will focus on the struggles. Diba? Ba yung pangarap mo, 'di ba? Ma-achieve mo yung goals mo. So syempre, to focus on your goals, 'di ba? Dahil hindi naman natin control yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero we can control ourselves. We can control our emotion. Para the more we do that, we know how to handle the success, our emotion, and the people around us. So, yung pangatlo is believe in yourself. Sino ba naman ang unan dapat maniwala sa ating sarili? Of course, tayo lang naman. Tayo yung nakakaalam. Tayo yung nakakaalam kung ano yung kulang sa atin. 'Di ba? Believe and trust yourself. Kasi kapag hindi strong yung paniniwala mo sa sarili mo, doon ka na lang magbe-base sa opinion ng ibang tao. So, parang lahat ng ginagawa mo, lahat ng desisyon mo,
ay nakabase na lang sa ibang tao. Hindi galing sa mismong mindset mo. Hindi mismo galing sa sarili mo dahil takot ka. Lahat ng gusto mo, hindi mo hinayaan na gawin, hindi mo hinayaan yung sarili mo na gawin to prove yourself na you can do it. Dahil yung sarili mo, yung mindset mo ay nakafocus sa opinion ng ibang tao. Kaya parang you live in people opinion. Which is, if you have a strong believe in yourself and trust in yourself, walang tao na pwedeng magdikta sa'yo. Walang tao na pwedeng magdikta sa'yo, na pwedeng magpigil sa iyong mga pangarap. Diba? Actually, yung mga tao na gusto ka lang pigilan, kahit ang ganda-ganda nung plano mo, sila yung mga tao, yung mga close-minded. Sila yung mga tao na non-achiever entire of their life. Kaya gusto nila na magaya ka sa kanila. Pero yung mga people, mga successful people na gusto kanila i-push, sila yung mga tao na mag-o-offer sa'yo ng mga maraming idea, maraming baka gusto mo to, ito, maganda sa'yo, ito, ganito, ganito, ito para sa'yo, alam mo, ganon. Pero, pag yung mga tao na wala pang na-achieve, yung maririnig mo, hindi mo kaya yan, naku, wag na, matagal yan. Sayang ang oras mo dyan, wag ka na dyan. 'Di ba? Pero, pag yung mga tao, na mga successful ang mga sinasamahan mo, ililift up kanila pataas. So, sila yung mga tao na tutulong sila. Kaya always trust yourself talaga. Believe in yourself na kayang-kaya mo yung lahat ng mga pangarap mo. Minsan, alam mo, yung pinaka-mahirap talaga, the hardest part in life is to believe in ourselves. So, yun nga, sabi ko kanina, na sometimes we live in people opinion. Parang lahat na lang ng mga actions natin, iniisip natin na baka ma-judge tayo ng ibang tao, ano yung magiging opinion ng mga tao na to, kasi takot kang magkamali. So that's why sa mga judgmental dyan ng mga tao, alam niyo yung sumasama niyo, baguhin yung sarili niyo. Kasi hindi maganda yung impact nyo sa mga tao na gustong mangarap. So, baguhin nyo yung mindset nyo dyan, kung sino man yung mga tao dyan. Hindi talaga natin maiiwasan dahil kanya-kanya ang setup ng mindset natin. Kaya, minsan may negative, minsan may positive. Kaya, hindi talaga natin maiiwasan yung mga tao na judgmental, negative, yung parang nakakasira na sa mood, di ba? So, hindi talaga natin maiiwasan yung mga behavior at personality ng tao dahil bawat isa sa atin merong kanya-kanyang personality and behavior. Kaya nasa sa atin kung paano natin i-handle yung ating sarili na hindi tayo magpa-apekto sa mga tao na minsan pakiramdam natin na hindi nakakatulong. Yung pang-apat natin, guys, gratitude. Alam nyo, kapag hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na mga bagay na meron tayo, na-achieve natin, hindi natin ma-achieve yung mga malalaking goals natin. Kasi, the more na nagiging grateful tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, alam mo yung una na dapat maging grateful tayo, na bawat umaga ay gumigising tayo, kasama yung family, healthy tayo, may nakakain tayo, 'di ba? Nakakakita tayo, nakakalakad tayo, yun yung
pinakauna na dapat maging grateful for tayo. Dahil the more na grateful tayo, mas maraming mga biyaya na darating sa atin. Mas lalo tayong magiging successful. Kasi kapag grateful tayo, meron tayong gratitude inside, hindi natin mapipigilan yung mga blessing na darating. Hindi natin mapipigilan yung mga aapaw na pwedeng sobra-sobra kapag tayo ay grateful. Kapag may mga tao na natulungan tayo na parang buong buhay na nila, ginawa nila para sa'yo, para sa atin, bihira lang yung mga tao na ganun. Kapag may mga tao na tumulong sa'yo, meaning isang lesson yun, isa na pagturo sa'yo na maging grateful ka, maging mabuti kang tao, magkaroon ka ng purpose para yung ginawa ng isang tao sa'yo na tinulungan ka ay para gawin mo rin sa ibang tao. Sabi nga, give and take. Alam mo, kapag masaya tayo sa mga ginagawa natin, hindi natin mapipigilan yung mga blessing na darating. Kasi bukas bukas yung mindset natin, bukas yung puso natin, bukas yung arms natin to accept those blessings. So lahat ng mga meron tayo na dapat ipagpasalamat. Ipagpasalamat mo na merong mga tao na naawa sa'yo, sumusuporta sa'yo. Diba? Na pinipilit nila na ibigay yung, lalong-lalo na sa mga parents dyan, or kung sino ba, yung mga tao na pinipilit nila ibigay yung mga gusto mo, tinutulungan ka nila na ma-achieve yung gusto mo sa mga pangarap mo, dapat magpasalamat ka doon. Magpasalamat ka doon dahil yung mga tao na yon ay galing yun sa Panginoon. Yung mga tao na yon ay merong pagmamahal, merong purpose, at galing yun sila sa Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng iitsapwera na lang. Dapat i-appreciate mo, ipagpasalamat mo, maging thankful ka dahil nandyan sila to support you all the way. So sana guys, meron kayong natututunan sa episode na to. Dahil ako ay sobrang napakasaya ko ngayong araw dahil natapos natin ang episode na to. Ika-11 episode. At tayo magkita-kita ulit sa ika-12 episode. So, ayan, dito sa YouTube, dito sa Facebook. Okay, so, this live will be available sa Gina Madanlo Kalinog YouTube. At magkita-kita ulit tayo sa next episode. Bye! Bye! Happy weekend!